The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nakaranas makatikim ng pagkain ng aswang. Kung saan siya ay unti-unting nagbagong anyo at nagbahagi ng mga lihim ng mga aswang. Pakitago po ako sa pangalang Raymond. Ang aking kwento ay marahil kakaiba kumpara sa iba. Dahil aking ibabahagi ang aking karanasan kung saan ako ay muntikan ng maging isang aswang. Lahat ng ito ay nagsimula nang dumalaw ako sa isang probinsya. Kabinataan ko pa nun, kaya mahilig akong dumayo sa malalayong probinsya gamit ang aking motor. Nakalimutan ko ang unang-unang bilin ng matatanda para maiwasan maaswang. At ito ay huwag basta-bastang kakain ng pagkain nang hindi alam kung saan ito nanggagaling. Dahil nakaranas ako ng gutom, ay naisipan kong kumain sa isang maliit na karinderya na walang tao. Naisip kong marahil ay gabi na nun, kaya ako lang ang customer. Ako ay umorder ng adobong baboy at naamoy ko ang mabangong luto nito. Napakasarap ng luto nito matapos kong makatikim ng ilang subo. Ngunit naalala ko ang bilin sa akin na laging pataka ng kalamansi, ang pagkain na hindi ako pamilyar. Nang biglang naging laman ng tao ang aking pagkain. Halos maduwal ako dahil madami na akong nakain. Imbis na harapin pa ang mga nasa karinderya, ay agad akong kumaripas ng takbo para makalayo sa lugar na iyon. Nagmamadali akong mapunta sa syudad habang nanghihilakbot sa aking nakita. Pag-uwi ko sa amin ay agad akong nakaramdam ng masama. Bilog ang buwan noon at pakiramdam ko ay lalagnatin ako. Kinukumbulsyon ang aking buong katawan at pinagpapawisan. Pinuntahan ako ng aking nobya na si Jonah at inalagaan ako habang ako ay may sakit. Sa una ay akala kong tapos na ang aking dinaramdam. Hirap akong makatulog nung gabing iyon at ako ay nananaginip na may kumakausap sa akin. Sayang daw na hindi ko naubos ang pagkain, kaya mabagal ang magiging proseso ng aking pagbabagong anyo. Sa aking panaginip ay nagpakita ang nagsasalita. Tumambad sa aking harapan ang isang aswang. Mabuhok at maitim ang balat nito at kitang-kita ang mga pangil niya. Sinabi niya na kapag ako ay makatikim ng dugo ng tao bago ang isang buong linggo, ay magiging ganap na aswang din daw ako. Paggising ko nun ay hingal na hingal ako at nakaramdam ng matinding gutom. Kaya naman agad akong humabhab ng pagkain niluto ni Jonah para sa akin. Sa hindi maintindihang dahilan ay nakaramdam ako ng kakaiba at tila ba may mali sa aking sikmura. Bigla akong nagsuka at nailabas ang lahat ng aking kinain. Tila ba hindi tinanggap ng aking katawan ang pagkain ng tao
at kailangan kong tuparin ang pagkain ko ng laman ng tao. Napansin ko din na para bang mabango ang leeg ni Jonah at parang masarap itong kagatin. Dahil sa takot kong masaktan si Jonah, ay napagdesisyonan kong lumabas muna ng bahay at pag-isipan ang mga susunod kong gagawin. Hindi ko kakayanin na 1 linggong walang kainin at ayoko din makasakit ng iba. Natigil ang aking pag-iisip nang makasinghot ng nakakagutom na amoy. Nakita ko ang isang batang umiiyak dahil may sugat ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakakatakam ito at nakakagutom tignan. Tila ba isa itong langka sa halimuyak at nakakakulo ng tiyan. Kitang-kita ko na tumatagaktak ang dugo sa kanyang sugat sa muka. Naglalaway ako sa dugo ng bata nang bigla akong matauhan. Naisip kong kailangan kong labanan ang pagkain sa dugo ng bata para hindi ako tuluyang maging aswang. Kailangan kong tibayan ng aking loob at humingi na ng tulong sa aking nobya. Nagmamadali akong makauwi para makalayo na din sa temptasyon na aking naaamoy sa ibang tao. Napansin ko ding parang tumatalas na ang aking mga pangil na tila ba onti-onti na akong nagbabagong anyo. Pag-uwi ko ay ipinaliwanag ko kay Jonah ang nangyayari sa akin. Pinakalma ako nito at sinabing hihingi kami ng tulong kinabukasan mismo sa kakilala niyang albularyo. Naisip kong itulog na lang ang aking nararamdamang gutom muna. Nagulat ako nang magpakita ulit ang aswang sa aking panaginip. Hinihikayat ako nito na tumikim na ng laman ng tao para tuluyan ng maging ganap na aswang. Sinabihan ko itong hindi ako papayag maging aswang at tumawa lang ito ng tumawa hanggang ako ay magising. Kinabukasan ay dumating agad ang albularyo. Tinuruan ako nito na siguraduhing gawin ang mga bilin niya para daw mapigilan ang pagiging aswang ko. Binalaan niya ako na kailangan kong inumin ang ibibigay niya sa akin at inabutan niya ako ng bote ng langis para malabanan daw ang aking pagiging aswang. Kailangan ko daw inumin ito sa tuwing ako ay makakaramdam na gusto kong kumain ng laman ng tao. Siguraduhin ko daw na umiwas sa mga buntis o mga bata dahil matapang masyado ang mga amoy nito. Naisipan kong tikman ng langis at ako ay napasuka sa lasa. Sobrang lansa ng lasa nito at medyo mainit sa lalamunan. Halo-halo daw na dahon at langis ng hayop ang nalagay dito para kontrahin ang sumpa ng aswang. Para daw sigurado, inumin ko ito ng 1 buong taon para hindi bumalik ang sumpa sa akin. Ilang buwan din kaming namuhay ng mapayapa ni Jonah. Laking pasasalamat ko at tinulungan niya akong makahanap ng tulong sa aking naging kalagayan. Ngayon ay mag-iisang taon na ang nakalipas nang mangyari iyon sa akin. Totoo ang babala ng albularyo dahil kahit lumagpas ng 1 linggo ay nakakaamoy pa din ako ng nakakagutom na amoy kapag may sugat na malapit sa akin. Ang tanging pinagsisisihan ko na lang
ay ang pagkakamaling mapalapit sa isang buntis. Dahil sa hindi inaasahan na pagkakataon, ay buntis si Jonah ngayon. At hindi ko na matiis ang bango ng aming sanggol. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na napadpad sa isang liblib na gasolinahan, kung saan siya ay nagkaroon ng nakakatakot na karanasan matapos siyang sundan ng isang stalker. Naranasan niyo na bang maiwan sa isang lugar na halos kayo lang mag-isa? Isa siguro sa mga pinaka-nakakatakot na karanasan ang maging mag-isa sa hindi pamilyar na lugar. Pero di ko inaasahan na mas nakakatakot pala ang malaman na hindi ka pala nag-iisa. Ako po si Patricia at nangyari ang aking kwento nang mapatigil ang aking sasakyan sa isang gasolinahan. Galing akong probinsya nun at inabot na ng hating gabi sa pagmamaneho. Naisip kong magpaumaga muna dito dahil inaantok na ako at ayaw munang mag-drive. Nung una ay may mga iba pang sasakyan na dumadaan at nagpapagas dito. Ngunit maya-maya ay halos wala ng ibang sasakyan sa gasolinahan bukod sa akin. Nakapark lamang ako sa labas habang nagpapaantok sa loob ng aking sasakyan nang magulat sa isang tunog. Nagring ang aking cellphone at nawala na ang aking antok. Galing ito sa hindi pamilyar na numero pero sinagot ko pa din. Walang nagsasalita nang nagtanong ako at puro hinga lamang ang aking narinig. Binabaan ko ito at naisip na pumasok muna sa convenience store ng gasolinahan. Naisip kong mamili muna ng makakain at para may kasama na din ako dahil may masama akong pakiramdam sa naging tawag sa akin. Habang nagtitingin ng mga bilihin, ay nakaramdam akong parang may nakatitig sa akin. Paglingon ko, ay bigla akong napasigaw sa aking nakita. Isang lalaki ang nakatitig ng masama sa akin habang nakadungaw sa bintana. Nanigas na lang ako sa takot at dahan-dahan akong umatras palayo sa kanya. Nakatitig lang ito sa akin habang nakangiti. Napansin kong may hawak din itong telepono at may pinindot dito. Biglang tumunog ang aking cellphone at napansin kong itong numero din ang tumawag sa akin kanina. Sa takot ko ay bigla akong napasigaw ng tulong. Paglingon ko sa bintana ay wala na ang lalaki at naglaho na lamang na parang bula. Agad akong nilapitan ng empleyado para kalmahin ako sa aking biglang pagsigaw. Pinaliwanag ko ang nangyari, ngunit sinabi nitong wala naman daw siyang nakitang ibang tao at tanging sasakyan ko lamang ang nakapark sa labas ng gasolinahan. Naisip ko na baka guni-guni ko lamang ang aking nakita at ako ay inaantok lamang kaya kung ano-ano ang tumatakbo sa aking imahinasyon. Kinalma ko muna ang aking sarili at naisipang kumain na muna habang naghihintay na mag-umaga para ako ay makabiyahe ulit. Nagsabi ang clerk na lalabas muna siya dahil break time niya ng 3:00. Magsisigarilyo lamang daw siya sa parking lot at babalik din agad. Ako naman ay nanonood lang ng YouTube habang kumakain nang mapansin kong malolobat na pala ang aking cellphone. Habang ako ay naghahanap ng pwedeng ma-chargean, ay naalala kong tumawag nga pala ulit ang lalaki sa akin. Kapag nasa call history ko ito,
ay katibayan na hindi guni-guni ang aking nakita. At totoong hindi kami nag-iisa ng clerk dito sa gasolinahan. Paglingon ko ay muling tumambad ang mukha ng lalaki sa bintana. Nagsisigaw ako ng tulong at umatras palayo sa bintana. Nanginginig ako sa takot nang mapansin kong tumatawa ang lalaki. Halos himatayin ako nang mapansin ang kanyang hawak. Dahan-dahan niyang inangat ang pugot na ulo ng aking kasamang empleyado ng gasolinahan. Karumal-dumal ang itsura ng ulo nito at tumutulo pa sa leeg ang kanyang dugo. Agad-agad akong tumakbo sa may pintuan para ikandado ito. Naisipan kong tumawag ng tulong sa pulis, ngunit saktong hindi ko pa pala nasaksak ang aking lowbat na cellphone. Nagmamadali akong maghanap ng charger at nang makita ko ang charging station ay nakatanggap agad ako ng litrato galing sa numero ng lalaki. Halos mamutla ako sa kanyang ipinadala. Litrato ito ng susi sa convenience store na nakuha niya mula sa kaherang pinugutan niya ng ulo. Biglang namatay ang ilaw sa loob at nagmamadali akong maghanap ng breaker nang mapansing bukas na pala ang mga pinto. Patay sindi ang mga ilaw at kita kong dahan-dahang papalapit ang lalaki sa akin. Hindi ko na alam ang aking gagawin at wala na akong daan palabas dahil hinarangan na niya ang pintuan. Naisip kong takbuhin ito, ngunit ako ay kanyang nahabol. Sinakal ako nito habang inaamoy ang aking buhok. Sinubukan kong magpupumiglas, ngunit masyado itong malakas. Tinutukan niya ng kutsilyo ang aking leeg habang sinasabing mahal daw niya ako simula nang makita niya akong dumating sa kanilang probinsya. Umiiyak akong nagtanong kung bakit ako nang saktong may dumaan na sasakyan sa labas ng gasolinahan. Nagawa kong maitulak ang lalaki ng buong lakas kaya nakawala ako sa kanyang hawak. Agad akong tumawag ng tulong at tumakbo papunta sa dumating. Agad silang naglabas ng cellphone at sinamahan ako hanggang dumating ang mga pulis. Sinuyod nila ang buong gasolinahan, ngunit hindi nila natagpuan ang lalaki. Inimbestigahan nila ang CCTV at nakuha nila ang itsura nito. Pinayuhan nilang ipablatter ko ang lalaking iyon. Dahil daw nakuha ng aking stalker ang aking numero, binili ng mga pulis na huwag akong lumabas ng bahay at huwag maging aktibo sa social media para daw hindi malaman ng stalker ang aking lokasyon. Ilang buwan na din ang lumipas nang mangyari sa akin iyon. Ngayon ay nakakalabas-labas na ako at unti-unti nang nagiging kampante. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento bilang babala at para mag-ingat na din tayo. Ngayon kasi ay lumalabas na naman ang numero ng aking stalker. Sigurado akong handa na ako kung magpapakita pa ulit siya sa akin. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nagsalaysay ng bili ng kanyang lola. Kung saan sinasabing dapat mag-ingat kapag nakarinig ng pangangatok sa gabi. Sa aming probinsya, isa sa laging bili ng matatanda noon ay ang huwag pagsagot sa mga kumakatok kapag gabi. Dapat daw na hintayin magtawag ito para siguradong
Tao ang kumakatok. Isa rin daw ito sa dahilan kung bakit tao po ang nakasanayan natin. Ako po si Ken. Ang aking kwento ay nagsimula nung ako ay bata pa. At binalaan ng aking lola sa mga kumakatok kapag gabi. Ibinahagi ni Lola Fe ang karanasan niya sa isang beses na napagbuksan niya ng pinto ang kumakatok sa aming bahay ng hating gabi. Ikwinento niya sa akin iyon dahil lagi akong nagpapagabi makipaglaro sa mga bata sa labas at madalas na nangangatok lang ako kapag ako ay uuwi na. Sinabihan niya akong laging magtawag sa loob ng bahay at wag na din masyadong magpagabi sa labas. Pinatawag niya kaming magpipinsan para ibahagi ang kanyang kwento. Nangyari daw iyon nung mga bata pa ang mga magulang namin. Nagtatrabaho si Lolo ng gabi at naiwan mag-isa si Lola Fe habang nag-aalaga ng mga anak nila. Nung maghahating gabi na, nag-aalala na si Lola Fe dahil hindi pa daw nakakauwi si Lolo. Wala pang mga telepono ng mga panahon na yon, kaya walang magawa si Lola kung hindi mag-abang lang. Nakaidlip na daw siya kakaintay hanggang sa magising siya sa isang ingay. Nabigla daw siya at naalimpungatan sa kumakatok sa pintuan nila. Sobrang lakas daw nito at nag-aalala siyang magising ang mga bata. Naisip niyang baka si Lolo na ito at pagbubuksan na niya sana nang mapaisip siya. Naalala niyang may susi ng bahay si Lolo at di na kailangan mangatok. Tinawag niya ang pangalan ni Lolo, ngunit walang sumagot sa kanya. Kumatok lang daw ulit ito ng napakalakas na tila ba nagmamakaawang makapasok. Natatakot na daw si Lola nun, pero naisip na baka raw kasi lasing lang si Lolo at nagagalit na kaya binuksan na niya ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan ang imahe ng isang kaluluwang nakalutang. Napasigaw daw siya sa takot at agad na sinara ang pinto para magkulong sa kwarto kasama ang mga anak niya. Kinabukasan ng umaga, umuwi si Lolo at nagsabing nakitulog muna sa mga kainuman niya. Takot na takot ako sa kwento ni Lola na yun at hindi na nagpapagabi pa ulit. Nung tumanda ako ay naisip kong baka panakot lang sa akin ni Lola yun, ngunit tinutuloy ko pa din ang nakasanayan kong magtawag imbis na kumatok lang kapag ako ay umuuwi ng gabi. Ngayong may pamilya na ako, ay hindi ko inaasahang mararanasan ko din pala ang nangyari kay Lola. Hindi ko din kasi naikwento sa aking anak ang nangyari kay Lola Fe. Kaya siya mismo ang nakapagbukas ng pinto sa nangangatok bago ko pa siya mapigilan. Nagsimula ang aking sariling karanasan nung kami ng aking asawa ay lumipat sa bahay ni Lola Fe na mag-aanim na taon na ang aming anak. Maraming alaala ang nabuo sa bahay na iyon, kaya naisipan kong ayusin at pagandahin pa ang ipinamana sa akin ni Lola. Mahilig din maglaro sa labas ng bahay ang aming anak at nakakalaro ang kanyang mga pinsan. Kapag umuwi siya, ay nagtataka siya kung bakit ayaw magpagabi ng kanyang mga pinsan sa labas. Naisip kong wag na siyang takutin gaya ng pananakot sa amin dati. Isang gabi, nagpaalam ang aking pinsan na susubukan daw dumalaw nito sa aming bahay. May iaabot daw itong pagkain dahil nagluto siya ng sobra at gusto niyang magbigay sa amin. Sakto ay sa kabilang kanto lamang siya nakatira, kaya nagsabi kaming aabangan namin ito. Habang naghihintay ay nanonood kaming pamilya ng TV sa sala. Maya-maya
ay naglaro muna sa aking cellphone ng aking anak. Hindi ko namalayan na may nag-text na pala dito na hindi na makakadaan ng aking pinsan. Napatigil ang panonood namin nang makarinig kami ng katok. Napakalakas ng katok nito at napahinto kaming mag-asawa. Naalala kong bigla ang kwento ni Lola Fe sa akin at babalaan ko na ang aking pamilya na huwag muna buksan ang pinto hanggat di nagtatawag ang aking pinsan. Hindi ko na napigilan ng aking anak nang buksan niya ang pinto. Nang magsasabi na ako ay dahan-dahan nang nabuksan ng aking anak at tumambad sa aming harapan ang itsura ng isang kaluluwa na tila ba umiiyak at humihingi ng tulong. Agad akong tumakbo papalapit sa pinto para isara ito at ilayo ang aking anak. Iyak ng iyak ang aking anak at nanginginig kami sa takot ng aking asawa sa aming nakita. Halos hindi kami makatulog buong gabi at nang ikwento namin ito sa aking mga pinsan ay naranasan na din daw nila ito. Halos lahat daw kami ay nalabag na ang bilin ni Lola. Ang sabi ng aking mga pinsan ay magsindi ng kandila gabi-gabi para ipagdasal ang kaluluwa ng mga nangangatok. Simula ng aming gawin iyon ay hindi na kami dinalaw pa ng nangangatok na kaluluwa kapag gabi na. Sinigurado ko ding natuto na ang aking anak. Ngayong siya mismo ang nakaranas nito, ay mas maiintindihan na niya ang mga bilin ng matatanda na huwag magpapagabi sa labas at laging magtawag imbis na kumatok kapag umuuwi ng gabi. Ngayong malaki na ang mga anak ko, ay itinuloy nila ang bilin ni Lola Fe. Sa dami ng misteryo sa mundo, ay hindi tayo sigurado tungkol sa mga kaluluwang nakapaligid sa atin. Lagi lang nating siguraduhin na hindi nating hahayaang makapasok ang masasamang espiritu sa ating bahay. Kaya naman makinig tayo palagi sa mga bilin ng matatanda. Dahil madalas ay tama sila sa kanilang mga itinuturo. Kung saan naniniwala na ako na minsan ay hindi pala talaga tao ang nangangatok sa gabi. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na kakakita ng kaluluwa ng isang bata sa Jollibee na kanyang laging pinupuntahan, kung saan humihingi ito ng tulong makatawid sa kabilang buhay. Lahat siguro tayo ay nakapunta na ng Jollibee at masasabi nating isa ito sa pinakamasayang lugar. Matao kasi dito at laging may salo-salo. Kaya naman sa di inaasahang dahilan ay dito ako nakaranas ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Ako po si Andrea at ang aking kwento ay nangyari noong ako ay nag-aaral sa kolehiyo pa lamang. Nung nasa probinsya pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya naman nagulat ako nang mag-aral dito sa Maynila at nakitang mas madami pala dito. Isang beses ay ginabi ako sa pag-uwi at nasaraduhan na ako ng aking tinutuluyang dorm. Naisip kong magpaumaga na lang sa Jollibee na malapit sa amin at matulog na lang pagka-uwi. Naisipan kong pumuwesto sa tahimik na sulok para subukang makapagpahinga. Sinigurado ko munang umorder ng pagkain para hindi ako paalisin. Dahil hating gabi na nun ay walang masyadong tao kaya madali makapili ng pwesto. Naisip kong pumuwesto malapit sa bintana nang aking mapansin na may kumakaway sa labas.
Isa itong batang nanlilimos at sumisenyas na gusto niyang kumain. Pinuntahan ko ito at inalok ng aking pagkain. Pinatabi ko siya sa aking pwesto at nagpakilala siyang Jepoy. Akala ko ay paaalisin siya ng mga crew, ngunit hinayaan lang nila kami hanggang madaling araw. Habang kumakain kaming dalawa ni Jepoy, ay nakaramdam ako ng tila ba may nakatingin sa amin. Napansin kong may kakaibang enerhiya sa function room ng Jollibee na ito. Patay ang mga ilaw, ngunit parang may tao sa loob. Nang titigan kong maigi, ay kinilabutan ako. May imahe ng batang babaeng nakasilip sa loob nito at tila ba nakikinig sa aming pag-uusap ni Jepoy. Hindi ko pinahalata kay Jepoy na may nakikita ako at patuloy lang kaming kumakain. Halos atakihin ako sa puso nang mapansing sobrang lapit na nito sa amin. Napasigaw ako sa takot at nagulat si Jepoy. Nilapitan kami ng crew at tinanong kung may ginawa ba sa akin si Jepoy, at sinabi ko na lang na may langaw na dumapo sa aking bibig. Matapos nun ay nagpasalamat si Jepoy at umalis na, habang ako ay umuwi na sa amin. Dahil sa dami ko ng karanasan sa mga kaluluwa, ay agad nawala sa isip ko ang batang babaeng nagpakita sa amin sa Jollibee na iyon. Ni hindi nasagi sa aking isip yung nangyaring iyon nung ako ay ginabi ulit at naisipang magpaumaga ulit doon. Habang nagpapalipas ako ng oras, ay napatingin ako sa function room kung saan ko nakita ang kaluluwa ng batang babae, at dun ko lang naalala ang aking naging karanasan. Sa tagal kong nakakakita ng mga kaluluwa, ay alam kong may mga hindi lang sila tapos na misyon nung buhay pa sila. Naisip kong obserbahan pa ang lugar na ito at abangan kung magpapakita ulit ang batang babae. Umorder muna ako ng pagkain at pumwesto sa dati kong inuupuan. Maya-maya ay napansin kong onti-onting nagpaparamdam ang kaluluwa sa loob ng kwarto. Dahan-dahan itong lumabas sa kwarto at tila ba binabantayan ang reaksyon ko. Hindi ko ito pinapansin, ngunit kumakabog na ang aking dibdib sa takot. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam ang intensyon ng kaluluwang ito, ngunit tinapangan ko ang aking loob. Naisip kong bata lamang ito at baka kailangan niya ng tulong para matahimik ang kanyang kaluluwa. Nilakasan ko ang aking loob kahit na ako lang ang customer at medyo malayo sa mga crew ang aking pwesto. Maya-maya ay napansin kong nasa harapan ko na ang bata. Dahan-dahang umupo ang kaluluwa sa aking harapan habang nakatitig ito sa akin. Tinapangan ko ang aking loob at sinubukan siyang kausapin. Nagpakilala ako sa kanya at tinanong ang kanyang pangalan. Nang makita niyang kinausap ko siya, ay bigla na lang itong umiyak. Mahagulgol ang kaluluwa na nagpakilalang mikmik at humihingi ito ng tulong sa akin. Nanlilimos lang daw si Mikmik nung buhay pa siya. Namatay daw siya bago matupad ang pangako niya sa kanyang kapatid, kung saan pinangakuan niyang dadalhan niya ito ng pagkain. Nakita niya ang Jollibee na ito, ngunit sa panghihina niya ay nahiga na lamang siya sa tapat nito at namatay. Nagsisisi daw siya dahil hindi alam ng kapatid niya ang nangyari sa kanya at baka iniisip na iniwan niya ito.
Naiyak ako nang sabihin niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Si Jepoy ang tinutukoy niyang kapatid, kaya ang unang beses niyang magpakita ay dahil namukaan niya ang kanyang kapatid. At ngayon, nagpakita ulit siya upang magpasalamat sa akin dahil natupad ko ang pangako niya dito. At isa lamang ang nahuhuli niyang hiling. At yun ay hindi magugutom si Jepoy at malaman na hindi niya iniwan ito. Matapos niyang magpasalamat, ay dahan-dahang naglaho ang kaluluwa ni Mikmik na tila ba kinukuha na siya ng liwanag. Naluha akong pinangakong tutulungan ko si Jepoy sa abot ng aking makakaya. Naiwan akong mag-isang humahagulgol sa kwento ng batang kaluluwa. Sinigurado kong mahanap si Jepoy nun at kinausap ng maayos tungkol sa nangyari kay Mikmik. Ipinakita ko sa kanya ang isang dyaryo kung saan nakalagay ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Iyak ito ng iyak nang malaman ng nangyari kay Mikmik. Ngunit nagpasalamat ito sa akin. Dahil ngayon ay alam na niya ang nangyari sa kanyang ate. Tinanggap naman daw niya ito at naisip na kahit paano ay hindi na magugutom pa sa langit ang kanyang kapatid. Linggo-linggo ko ding nililibre si Jepoy sa Jollibee na iyon hanggang tumanda siya. Nakapag-aral siya at nagsikap para makaahon sa hirap. Ngayon ay asensado na si Jepoy at laging tumutulong sa mga kabataan sa kalsada para mag-abot ng pagkain. Sa kwento ni Jepoy at Mikmik ko natutunan na lahat tayo ay may kanya-kanyang hirap at sakripisyo sa buhay. Kaya hindi dapat tayo basta manghusga at laging maging mabuti sa kapwa. Kahit pa sa pulubi o sa isang bata sa Jollibee.